Hello, welcome to our channel. So yung last Sunday natin na survey, no, pag-usapan natin yan. Sabi natin ano ang gusto mo, savings, investment o business, at bakit. Shout out sa mga nag-comment. Yan, sabi nila business, kay John Larry Basilio, business is to make more money and give to others opportunity and to help somebody who need financial help. Kay Benji Ramos Lariosa, business sana kaya lang naubos ang pera sa pagpagawa ng bahay, hindi pa tapos, nagkautang pa. Si Sir Benji, napakasipag nitong empleyado, saludo tayo dito. Kay Ai, all of the above po. Kay Roda Branchea, papaisip siya. Kay Papay Bida, shout out Papay Bida. Business, please advise how to be you po. Sir Jetrix, investment and business. Kay Jacqueline, business. Kay Brad Leonard Flores, investment. Brad, let money work for you. Sabi ni EJ, all of the above naman po Sir Eds, kaya mag-workout ng sabay-sabay basta may tamang mindset at may pangarap sa buhay. Ika nga po nila eating 3 birds in 1 stone, using your resources as the stone, as syempre po laging prepare sa so-called hard work. Kay Emil Mayor Lipio, business, kasi di ba sir kapag may business ka na magkakaroon ka na din ng savings din. Kapag savings ka na, pwede ka na makapag-invest. Kay Rose Jomar, business. Kay Rap, ang gusto lang sir makasama ka para lahat pag-usapan natin. Yes, sure yan Rap, no? Kasi Rap, pag nagta-travel kami, lagi namin pinag-uusapan yung mga buhay-buhay, yung mga problema sa buhay, yan. Kay Kitty, business is the key to success. Pag may business po, yan papasok si savings, and kapag may savings na, pwede na mag-invest. Kay Grace, shout out po sa inyo lahat. So thank you sa pagsali sa survey. Nakakatawa, no? First vlog natin tungkol sa investment, business, savings. Hindi po, disclaimer, hindi po ako financial advisor. It's all about experience. TV lang po tungkol sa experience natin. Kahit paano may share tayo dahil medyo naging okay naman kung paano natin minamanage yung financial natin. So hopefully makatulong, kasi alam mo kailangan sa Pilipinas ngayon, most especially sa mga Pilipino natin mahihirap. So we have to help them by giving advices. So shout out muna dito sa La Jolla, napakaganda. Ayan, grabe, very inspiring, diba? And my family there, ayan po sila. Okay, pag-usapan natin, no? Ano ba ang maganda? Savings, business, at saka investment. So syempre ayaw natin magkaroon ng discussion, no? Tungkol sa kung anong mas mabuti, kasi alam niyo iba-iba ang preferences ng tao. Gusto nila may peace of mind, iba very aggressive, gusto ng challenging na financial status. So depende. Kapag medyo gusto mo ng peace of mind, gusto mo lang nasa comfort zone ka, wala ka masyadong problemahin, mag-save ka lang na mag-save, work and save ng money. So okay yun. Okay naman yun kasi may pera ka nga naman, peace of mind ka, diba? Ang pinag-uusapan na natin is kung paano magiging komportable yung buhay mo sooner in long term. Kasi pagdating sa savings, pagdating sa nagkaedad ka na, mauubos yun. Tapos syempre may mga iiwanan tayo, mga kapamilya natin, na syempre sabi nila merong mga kumakalat sa Facebook na or kasabihan na hindi mo naman dadalhin sa hukay yung pera. Yes, tama yun, tama yung principle, pero be practical kasi may iiwanan ka. Like kung meron kang anak, may family kang umaasa sa'yo, lalo na kung breadwinner ka, syempre kailangan may iwan ka for them. Kaya nauuso yung mga life insurance, yun yung halaga ng life insurance. So ina-advise din natin na kumuha kayo ng life insurance kasi in time pag nagkasakit kayo, kaya may wag naman sana,
kunin ka na kaagad ni Lord. Diba? Dahil hindi ka mabuting tao. Joke lang. Diba? May iiwan kang pera para sa kanila na hindi rin sila may hirapan sa buhay. Ano ang pwede nating advice? Siyempre, let's start with hanap pa ng work. Stable job. Yung stable job kasi ang magbibigay sa iyo ng savings. Siyempre, kailangan mong magkaroon ng savings para makapag-start up ka. Pero paano ba magkaroon ng malaking savings? Siyempre, kailangan mo malaman muna yung principle ng needs and wants. Needs, yung hindi natin kaya mo wala, kailangan natin sa buhay. At yung mga wants na gusto mo lang, na pwede naman natin isang tabi muna, ipunin, kung kapera, saka mo lang mapipili. So, kailangan maintindihan natin, or else hindi ka makakapag-ipon. You have to make a game plan para ma-achieve mo yung goal mo. Number 1 kasi talaga is goal. Ano bang goal mo? Business. So, pag gusto mo mag-business, I suggest yung early ka dapat. Early age, like 20s, nag-iipon ka na, 30s, nag-start ka ng sumubo kasi alam mo, susubok ka, hindi lahat ng business mag-works para sa'yo. No? Probably nag-work sa ibang online business, ang food franchising, diba? Pero sa'yo hindi. So you have to look for something or business na mag-work para sa'yo. Ako I suggest, pumunta ka, kung gusto mo mag-work, manap ka ng mga small businesses, small companies, start with them. Kasi alam mo, maliit ang competition sa maliit na company. May pagkakataon kang makipagsabayan, lalo pagdating sa promotion. Bakit? Work hard for how many years and then ask for promotions para madagdagan yung sahod mo. Ito na yung sasabi nating game plan. Saan mo ilalagay? Sa business or investment? Yun, yung magkano ba ang startup ng business, no? So depende ulit yan sa preference mo. Pero syempre, meron tayong principle na natutunan natin sa mga mentors natin. Yung start small, dream big, di ba? So start small. Bakit? Kasi kapag nagsisimula ka pa lang sa business, malaki yung chance mo na malugi, marami kang mistakes na kailangan mong aralin. Pag naaral mo yon, doon ka lang gagaling. Minsan lugi talaga, minsan malulugi ka kasi hindi para sa'yo talaga, it is not meant to be. So alam mo, sabi nga si Lord, bibigyan ka ng maraming pinto, pero ilan lang doon yung pinto na nilaan ni Lord para sa'yo. So you have to look for it, diba? You have to look for it. So once na makita mo na, paano mo makikita yon? Through mistakes. Kapag nagkakamali ka na, bigla ka nalugi. Pero alam mo, normal yon sa startup, nalulugi. Bibihira yung biglang boom. Bibihira, lalo na kung ano ka, solo flight ka na nag-aaral. So once na natututo ka sa mistakes mo, doon ka palang gumagaling. Now, habang nag-aaral ka, look for mentors. Yan, pinaka the best. Ako kasi, I started with mentorship din talaga. Sino ba yung mga mentor na sinasabi natin? Sila yung mga successful people na na-experience na yung mga, lalo na investment and businesses. So you have to look after them. Hanapin mo sila, makipag-usap ka, samahan mo sila, doon ka pumunta. Sabi nga nila, no? Sabi ng isang mentor ko, shout out kay Ka-Freshness Wilbert Tolentino. Sabi niya, kapag sumama ka sa 4 na magnanakaw, pang-5 ka. Pero kapag sumama ka sa 4 na masisipag, pang-5 ka masipag. So saan ka pupunta? Of course, doon ka pumunta, no? Layuan mo yung mga taong mga walang plano sa buhay. Oo, marami yan. So punta ka doon sa tuturuan ka, no? Mga life lessons, businesses, investment, kasi yung mistakes mo, sila rin magko-correct sa'yo. Tutulungan ka nila i-correct yung mga mistakes mo. So once na makorect mo yung mga mistakes, yun, start small, look for mistakes, aralin mo, tapos correct. Yung pinaka-importante i-correct. Huwag yung pag nagkamali ka, iiwasan mo.
Mali yun. Ang mistakes laging dapat kino-correct. Pag na-correct mo, dun ka lang matututo. Pero pag mistakes iniwasan mo, hindi ka matututo eh. Bakit? Lagi mo na lang uulit-ulitin yung mistakes kapag iniiwasan mo. So harapin mo, papel ka, ballpen, lagi mo i-note yung pagkakamali mo, tapos aralin mo saan ka nagkamali, i-correct mo. Pag na-correct mo, marami ka matututunan. Mabubuo mo yung principle mo, mabubuo mo yung game plan mo. At pag nagawa mo yung game plan mo, doon na mag-start yung lumalaki, dumadagdag, and then you can proceed sa pag-reinvest. Ngayon, kailangan ko bang umalis sa work? Yan, di ba? Kailangan ko bang umalis sa work kasi nagbi-business na ako? Ako I suggest pag nag-i-start, wag. Hanggat hindi nag-i-stable yung business mo, wag kang aalis. Especially kung hindi pa siya yung kinikita mo sa employment ay hindi pa siya kaparehas nung sa business mo, wag kang aalis. Hanggat nandun ka pa sa company, kailangan ka pa nila, wag ka rin aalis. Kasi bakit? Extra income din yun eh. Diba? May income ka sa employment, may income ka sa business, may income ka sa investment. Diba? So sa lahat yung tatlong yun, pag meron ka na, continuous mo lang. Napakasarap kung nag-start ka na by 20s. 30s, meron ka ng stable business. Pagdating mo ng 40s, nakakapag-reinvest ka na, dinadagdagan mo pa yung investments mo. Hanggang sa yung pinapangarap mong wealth, yung life-changing wealth na pinapangarap nating lahat, makamit mo. Okay lang maging simple ang buhay. Marami kasing gusto yung ganun. Pero kung ang papasukin mo is pagbi-business and investment, you have to do a lot of work. No? Yan nga yung sinasabi nila, halos pag nagsisimula ka, halos 24 hours ka nagwo-work. Hindi ka empleyado na 8 hours ka magtatrabaho. Yun ang mali. Yun ang wag nyo gagawin kapag nag-start ka na small. Start small. Kasi small ka nga, tapos ang liit-liit lang ng effort na binibigay mo. Kapag nagbigay ka ng malaking effort, malaki din yung reward. So yung malaki yung sacrifices, mas malaki din ang reward. So yun ang mga advice natin. So looking forward sa marami pa natin pag-uusapan tungkol sa investment. So isa lang to sa mga experience natin na i-share. And kung meron kayong mga questions or suggestions or additional, comment down below. Please like, share, and subscribe. Para kasi very helpful yung mga ganito. Hindi lang sa akin hindi lang sa akin, sa lahat pa ng mga nagtuturo din sa online. Like natin siya, i-share natin sila para lahat maging aware, matulungan natin through advice. Ako, nag-start ako sa mga mentors, and then now investors, businessman online na nagbibigay ng mga ganitong awareness sa vlog. So support natin yung vlogging industry sa mga katulad natin na nagbibigay ng mga advices. So yun lang. So thank you for watching, and look at the place. Pag may business ka, may investment ka, yan, kukurot ka ng konti, makikita mo napakagandang lugar niyan, diba? Simple life okay din naman, pero mas okay kung meron kang extra para makapag-vlog ka ng napakagando. So thank you for watching again. Masyado ako madaldal talaga. Sa mga susunod nating vlog, sobrang mas madaldal tayo, pero I'll assure you na marami kayong matututunan. So thank you so much. Bye. Experience TV.